Rowena Guanzon. At ito matagal ko ng sinasabi sa inyo 'to. Kaya lang siyempre mas otoridad sa'kin si Rowena Guanzon, eh. Eto pa isang pambobola ni Tito Soto. Alam niyo ang problema ni Tito Soto, nadadaan niya lang po sa bola-bola lahat, eh. Sabi pa ni Tito Soto, eto, dahil nako-corner na siya, hindi niya na maitanggi na may meeting na naganap sa kanila ni Bogie D. Sabi niya pa, Tito Soto ay giniit na posibleng iboboto niya si VP Sara. For all you know, I might vote for her. Alam mo, 'wag na tayong magbulahan, Tito Sen. Meron ka bang power para magpanalo? Me wala ka namang gano'ng power, eh. Iilan lang po 'yan sa kasaysayan ng Pilipinas. Sa pagkakaalam ko po, yang iilan na 'yan, Cory Aquino. Bagamat, hindi po ako fans club ng mga Dilawan, pero totoo po 'yan. Yung mga may edad na, may edad sa'kin at mga kaedaran ko, naranasan po natin yung tinatawag na Cory Magic, 'di ba? Mga hindi kilala yung mga senatorial, slate ni Cory, panalo lahat, eh. Ang natatandaan ko lang na nakalusot sa kalaban si ano lang, si Enrile tsaka si Erap. Lahat pumasok panay Cory, yun. Si Tatay Digong, biruin mo 8 diretso, 0 lahat, walang nanalo kahit isa. Tito Soto, wala kang power, yan si VP Sara, naranasan natin yan. Yung endorsement niya talo na si Imee tsaka si Camille Villar. Pero dahil sa endorsement ni VP Sara, na nakaangkla pa, nanalo pa. Ikaw, Tito Soto, ano yung pinagsabi mo na, "For all you know, I might vote for her." Ano ngayon? Bumoto ka o hindi, wala kang bilang. Wala ang tag ang mahirap pong sabihin 'to dahil eto madalas ay pagkantyaw sa'tin, eh. Ang tanda mo na diyan sa Senado pero wala pa rin kayong bilang ni Ping Lacson. Totoo naman, eh. Meron ba kayong influence talaga sa Senado? Magtapatan tayo, wala. Tumanda kayong ganyan, kumbaga binoto kayo sa katandaan na lang, hindi dahil sa bumibilib sa inyo. Oh, panay panay ano lang. Ito po ang sinabi ni Rowena Guanzon, pinilit pa talaga nila na yung pagkaso ng plunder kay Senator Marcoleta lumabas nga ang Iglesia ni Cristo for VP Sara na suportado lang. Ito pa kayang kapatid na nila? Imagine niyo po, sabi ni Attorney Guanzon, na kinikinitan niya yung senaryo, eh. Iglesia na Cristo, nakailang malaking rally yan, 'no? 'Wag na tayong magbulahan, kayang-kaya po magpalabas ng milyon. Kung yung Iglesia ni Cristo gusto lang nila talagang dalhin sa EDSA yan, iba kasi yung sa EDSA, eh. Talagang matutuloy yun kung sabi ko nga, yung unang yung una kasi naroon ako nung unang rally nila, eh. Kung eto dinala nila sa EDSA, iba yung impact nung EDSA kasi. Okey, tignan niyo po yan. Sa tingin niyo ba yung ginagawa niyong panggigipit kay Marcoleta ngayon, palalagpasin niya ng mga Iglesia ni Cristo? Tama si Guanzon, eh. Sumuporta lang yung iglesia. Ayaw lang nila ng impeachment dahil alam nila maapektuhan yung bansa, eh. Tignan niyo ngayon. Wala tayo lahat na wala ng tourism, walang foreign investors, panay politika kasi politika, politika, politika.
nakakaawa tayo. Ang baba na ng piso natin, ang laki ng utang, walang makitang infrastructure. Ay, yun lang yung LRT 7, yung mula yung papunta po ng San Jose del Monte, patapos na yun, eh. Siguro kung hindi po nagkaroon ng pandemya, tapos na yun. Itutuloy na lang, hindi pa matuloy-tuloy. Na ang kahabaan po nun, ilan lang ang nagtatrabaho. Sayang na sayang. Tapos eto, gigipitin niyo si Marcoleta dahil lang sa campaign contribution. Sino pong senador ang walang campaign contribution? Hindi po totoo. Kayo nga, yung campaign contribution niyo ayon dun sa 18 Marines, eh. 18 Marines ba yung nagsabi o si Libiste? Nakalimutan ko na, eh. Yung bahagi ng, ng napunta, yung porsiyento na napunta raw kay Bersamin, 'di ba merong ledger si Bersamin na hawak ni Libiste kung saan napunta yung mga porsiyento na binigay sa Malacanang na napunta kay Bersamin. Kasama ron yung bigay sa alyansa candidates.